Isang malaking puso ang for today's video natin mga paps. Ito nga po, mamanumanuhin na naman natin yung ating paglalagyan ng mga bulaklak. Bali sa ganitong arrangement mga paps, may mga nagawa na rin po tayo. Kaya lang yung mga video natin na yun medyo malayo na. Kung po tayong mga bagong followers na baka hindi pa nakakanood ng ating mga ginawa nung una. So ito ngayon, ipapakita ko po ulit kung paano ko ginawa yung stand na paglalagyan natin ng mga bulaklak. Kung napansin nyo po mga paps, yung una kong kinat, yun po ay para sa sukat ng puso. Sukat po siya ng 76 by 76. Ito naman po sa paggagawa ng puso mga paps, sinusukat ko lang po yan. Kung nakita nyo nga po yan, kinalculator ko yung kalahati. Hindi na po natin sa mathematics. Ako talagang pagkaganyan mathematics ay tulog. Sagot naman natin siya, kaya lang matagal mag-iisip ka pa ay may calculator na dyan. Di pahirapan mo pa yung sarili mo, di ba? Ito nga mga paps, bali pagkatapos po nating maikat ay lilihain po natin yung gilid-gilid para naman medyo makinis. Dito naman mga paps, kung mapapansin nyo po diyan ay gumamit po tayo ng base na karton. Gusto na po siyang naipapakita sa mga ginagawa kong ganito. Malaking tulong po talaga niya mga karton kasi nga didikit-dikit mo na lang siya. Kumbaga may base na siyang pagdidikitan. Gawa na rin po ako kasi ng walang karton dati, yung kauna-unahan kong gawa. Maliit lang naman siya. Ang naging problema ko dun ay naghintay pa ako ng matagal gawa nga ng pagpapatuyo ng glue. So yun, meron pa nag-order ng white at saka red na heart, yung malaki rin na ganito. Sabi ko, kung mamanumanuhin ko na naman ito tapos forex yung gagamitin ko, tatagal na naman lang. Meron naman po kaming karton na ready tapos saktong-sakto pa yung sukat na gusto ko. Di kaya naman po, di shoot na lang natin doon para mas madali ang buhay. So mga paps, pagkatapos po nating maayos yung stand, nakuberan na rin po natin siya ng carpet na kulay green. Pero teka, ano kayang ginagawa ko dito? Po ang ilang minuto at napinturahan na nga po natin ng kulay green yung likod ng ating stand. At lalagyan na po natin siya ng foam. Dito po sa foam, syempre dito natin itutusok yung mga rosas. Lalagyan naman po ng mga foam mga paps. Nilagyan po muna natin ng glue para hindi siya dumausdos. Mahirap naman yan. Pagka dumadausdos isa-isa yung nilalagay mo, paulit-ulit ka dyan. Mga paps, pagkatapos nating maayos yung mga foam, may kailangan natin siyang itali ng ganito para masigurado talaga natin na hindi sila malaglag. Kalipas po ang ilang minuto, natapos na po nating ayusin yung puso. Panahon po ngayon mga paps, naglilinis muna ako ng mga bulaklak kasi nga pinapatitian ko pa yung foam. Basta po kasi pagka hindi napatitian nyo, nakaway talaga naman sobrang bigat. Ito naman mga paps, kung mapapansin nyo po dyan, talagang binobombahan ko yung mga bulaklak. Po kasi natin pwedeng kamayin o dukutin ng kamay natin para bumuka. Karoon po kasi ng pasapasa yung mga bulaklak pagka pinilit nating ibuka gamit ng kamay. Doon po sa ginamit nating makina mga paps, ay pwede po nating makontrol yun. Kasi ko lang po kasi ito ginawa 27 ng gabi kasi bukas nga 28 ay dideliver siya ng magang-maga. Ang order po kasi na to ay pinilit na kailangan ngayon daw ay tinanggihan na nga namin gawa nga nung gahol sa oras. Sabi ko dati, pagka talaga mayroong heart na ganito, mayroong kaming pataan na 2 araw para makapagpabuka ng maayos sa bulaklak. Pagka hindi napabuka ng maayos yung mga bulaklak, ay masyadong marami yung magagamit natin mga roses. Agad po nito mga paps kasi nga masyado siyang narush. Halip na 320 lang yung magagamit namin o 325. Total, nagamit namin dito 346. Okay lang po yun, konti lang naman ay. Pagtutusok po ng mga bulaklak mga paps, inuna natin yung gilid, first layer, tapos second layer, third layer. Tapos ko po yung third layer, nag-start na po ako dito sa may baba, pataas siya diyan. Naman mga paps, may blanco pa dito, iyan talaga yung pinakang huli kasi iyan yung parang dibdib ng puso natin. So, sa may parte na yan, medyo maumbok po yung paglalagay natin ng mga rosas. Magkaroon ng 3D effect yung ating gagawing arrangement. Dito po sa ginagawa natin mga paps, hindi ito ganong 3D kasi nga ay masyado nga maliliit yung mga rosas na ginamit natin. Kapag ginawa pa po natin siyang 3D o mas pinaumbok pa natin yung mga rosas, ay mas marami mga bulaklak po magagamit. Dito nga po mga paps, nakagamit tayong 346 na bulaklak, ay pagka pinaumbok pa po natin yun, mas marami yun. Sobrang 3D niya, tapos ganito yung sukat, papatakpay ng 380 to 400. Pagkatapos po nating maisalansan yung mga rosas mga paps, ito naman pong ruskus ang kasunod natin. Dito sa part ng pag-arrange ng pusong ganito, ito yung parteng gustong-gusto kong gawin. Sa masarap isalansan yung mga ruskus, ay masarap din yung pakiramdam mo dahil patapos ka na ng mga araw na to. Habang nilalagyan na nga natin ng mga ruskus at mga stem nga dito sa may baba mga paps, shoutout muna tayo. Shoutout po at maraming salamat po sa inyo mga paps. The Florist ng UAE, shoutout sa iyo paps. Aldrin Atang, isa pong napakahusay na florista ng KSA. Miss Marian Pitogo, Lovely Ann Aragon Parawan, Reynaldo Adriano, sa napakahusay pong florista ng Qatar, Toti Yap, shoutout po sa iyo idol. Yan po ang portrait shoutout mga paps. Maraming salamat po sa inyo. At yan po ang ating portrait video mga paps. Sana'y nakaabot po kayo hanggang dulo. Sana'y nagustuhan nyo rin po ang ating portrait video mga paps. Kung nagustuhan nyo naman, isang yes naman dyan. Muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo.